Time, tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time. Maulang hapon Pilipinas. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay Miyerkules. Uy, simbang baklaran, ha? July 17 at welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Ito po yung lingkod, Deo Macalma. At syempre, maliban sa akin mga kasama natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng Department of Interior and Local Government. Wala ba kundi si Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon, maulang hapon, Director Eva. Magandang hapon po, Sir Lakay Mayor. At sa ngalan po ng ating mahal na kalihim, Secretary Ben-Hur Abalos at ni Yusek Odi Pasaraba. Magandang hapon, maulang hapon dito po sa Kamaynilaan. Ano po, Sir Lakay? Opo. Sa buong Pilipinas at sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil alam nyo naman, ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, at siyempre sa aming website, dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago sa ating mga bisita, Director Eva, Yes po, Sir at Lakay. mga talakayan, abay tumungo muna tayo sa ating mga latest happenings at aksyon sa DILG, Director, ma'am. Tama po kayo, Lakay Mayor Deo. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. At narito na ang ating mga balita at aksyon. Pumirma ng Memorandum of Agreement MOA ang DILG at Indian government. Sa pahunan ni Interior Secretary Ben-Hur Abalos at Embassy of India Chargé d'Affaires, Dr. Sadri Alam, para sa 6 na proyekto ng mga lokal na pamahalaan na pupuntan sa ilalim ng Indian Grant Assistance for Quick Impact Projects na nagkakalaga ng 16.1 million pesos. At kabilang sa mga LGUs na nakatanggap na ng grant assistance ay ang bayan ng Cervantes, Ilocos Sur, Dolores, Quezon, Basco, Batanes, Numancia, Aklan, Bobon, Northern Samar at Bacolod, Lanao del Norte. At ayon kay Secretary Abalos, titiyakin ahensya na maayos na may isasagawa ng mga lokal na pamahalaan ang naturang proyekto upang makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan, trabaho, at pagpapaunlad ng kapasidad ng lokal na pamahalaan sa disaster risk resilience. At nagpasalamat naman ang kalihim sa naturang tulong ibinigay ng Indian government at ang mga mamayan nito na anya ay simbolo ng mahabang taong relasyon at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Inilunsad ng Department of the Interior and Local Government or DILG at National Commission on Indigenous Peoples o NCIP sa Barangay Laiban, Tanay Rizal ang Hapag Katutubo Project.
na may temang katutubo, katuwang sa pag-unlad para sa masaganang bagong Pilipinas. Ang Hapag Katutubo Project ay nakaangkla sa programa ng DILG na halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag sa barangay. Ito'y may layuning suportahan ang mga indigenous cultural communities at indigenous people sa sustainable agricultural production. Gayon din ang paghahatid ng mga serbisyong kailangan ng IP communities. Ang paglulunsad ay pinangunahan ng Hapag Katutubo Project ni NCIP Chairperson Jennifer Pia Sibuglas, DILG Secretary Benher Abalos Jr., DILG Undersecretary for Barangay Affairs Felicito Valmochina, Assistant Secretary for Community Participation ASEC Elizabeth Lopez de Leon, at National Barangay Operations Office Officer in Charge Attorney Isa Marie Laurio at ilang lokal na opisyal ng Tanay. Sa iba pang mga balita, pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., DILG Secretary Benher Abalos at iba pang kawani ng pamahalaan ang paghatid naman ng tulong sa mga magsasaka, mangisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino sa Calabarzon. Inihandog ng Administrasyong Marcos sa mga probinsya ng Batangas, Laguna, Quezon, Cavite at Rizal ang kabuang 97.14 million pesos na halaga ng mga local government financial aid. At nagbigay din ng tulong ang Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, at iba pa ahensya ng pamahalaan upang tulungan na makabangon ang mga magsasaka at mga mangingisda sa rehiyon. Ayon, so dito naman nakiisa si DILG Secretary Benher Abalos kasama sina Cebu Governor Gwen Garcia, DILG 7 Regional Director Leocado Trovella at DILG 7 Assistant Regional Director Attorney Ian Kenneth Lucero sa ikatlong araw ng Suroy-Suroy Sugbo, Best of the West nitong linggo sa Balamban, Cebu. Ang Suroy-Suroy Sugbo ay selebrasyon upang maipakilala ang lokal na turismo ng lalawigan. Sa mensahe ni Secretary Abalos, binigyang diin niya ang kahalagahan ng mahusay at balanseng pamamahala gaya ng ipinakita ng lokal na pamahalaan ng Cebu. Pinuri din ng kalihim ang turismo ng probinsya at ang pagpapahalaga nito sa pamanang kultura, kalikasan, agrikultura at komunidad. Ano ba itong Suroy-Suroy Sugbo Festival, Director Eva? Kainan ba ito? Ayan. Festival. So, baka kasama po ang kainan dyan sa diba, Lakay Mayor. Diba, pagka-fiesta, may mga kainan yan, lalo sa Southern Tagalog region, di ba? Opo. May kainan na may pasyaron pa. Ayan. Ayun. At yan po, ilan lamang sa mga balitang hatid ng DILG. At sa ating pong pagbabalik ay may makasama tayong mga lokal na pamahalaan upang alamin ang kanilang mga programang pang-nutrisyon. Ba, mga dito, Director, ha? Pang-nutrisyon, lalo na sa ating mga kabataan. Lalo ngayong papalapit na naman ang pasukan. At yan po ang ating tatalakayin makalipas ang ilang mga paalala. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System, or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare,
governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. Programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwestyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time. Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Oras sa Kuyang Bernard Rubio Peralta. Alas 4:24. At balik pa tayo sa DILG sa DCRH Break Time. Ngayong araw ay tatalakayin natin, Director, ang mga programa at proyekto na ating mga lokal na pamahalaang nakasentro sa pagtugon sa nutrisyon at kalusugan ng ating mga kababayan. 100% correct ka dyan, Lakay Mayor, dahil sa pamamagitan ng Presidential Decree 491 ay ating ipinagdiriwang tuwing buwan ng Hulyo ang Nutrition Month upang bigyang pansin at halaga ang kalusugan at bantayan ang mga kababayan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon. Sa hapong ito ay kilalanin natin ang mga lokal na pamahalaan na matagumpay na nakapaglunsad ng mga programang pangnutrisyon na kinilala sa Walang Gutom Awards ng DSWD. Atin pong makakasama ang butihing mayor ng Mati City, Davao Oriental, Mayor Michelle Nakpil Rabat. Magandang hapon po, Mayor. At mula po sa Barangay Nagasikan ng Santiago City, Isabela, punong barangay Reynante Bautista. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Michelle Rabat at punong barangay Reynante Bautista. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Mayora, at kay Chairman Bautista. Magandang hapon na yung Bagang Malayam, Apo Chairman. Ayan. At magandang hapon po. Isang malusog at busog na hapon po. Ayun. May delay ng konti. Okay, take it away, Director. Ayun. So, eto po, unahin na po natin si Mayor Michelle Nakpil Rabat ng Mati City, Davao Oriental. Mayor, ang inyo pong programa na Maternal Mental Nutrition Recovery Family Caravan ay nagkamit ng karangalan sa kauna-unahang Walang Gutom Awards ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapanood at tagapakinig kung ano at kailan nagsimula ang programang ito, Mayor? Po. Salamat po that I'm able to share with all of you and the listeners yung aming program. Actually, nag-umpisa ito June of 2022, right after pandemic recovery tayo. So it is a reaction to, it's a pandemic recovery and resiliency initiative of the city, anticipating the effects of COVID-19, then climate change and the conflicts happening all over the world, which definitely affect, first and foremost, ang ating mga vulnerable sector, and the senior citizens, the children, malnourished children, and our persons with disabilities. Ito po yung mga nauunang matamaan ng hunger because of course, they have to be taken care of. Kaya po ito yung naging initiative namin. And since during the pandemic, we realized so many things because all of us
aminin na natin po sa ating sarili na it was a game changer. Ang pandemic, the great equalizer. So it has reset our priorities. We saw that food is really very basic, which is the priority, less material things. Mental health is also very basic, kaya madami po doon ang nangangailangan. But the mental health facility initiated po to 2019 pa. Since Mati is very far from the big city of Davao, we have to be resilient. Kami po kailangan magsariling sikap para mag-survive. So we started initiating all this for our agriculture programs, for our health programs, especially the mental. Para magdala ka ng isang pasyente na nangangailangan ng tulong, malayo, mahal. So we came up with something that can accommodate or can cater to our community. Ayan, Mayor Michelle Rabat, Mama. Kumusta po ang estado ng inyong programa sa Maternal Mental Nutrition Recovery Family Care Van? Marami na po bang mga natulungan na Mayora, ha? Lalo yung mga pagtugon sa malnutrisyon, karasugan ng mga bata. Opo ho, napakadami na. Madami tayong na-cater, madami tayong na-serbisyuhan. And data will show na ang aming nutrition problem dito, kasi na-challenge ako very active po ang aming health board. So sa health boards, it's always reported ano ang aming estado when it comes to nutrition. And I said, bakit napakataas ng nutrition problem? So we addressed it. We hit them on the bud. We met people at their point of need. Pinuntahan po namin sa barangay level, in operation timbang, para makakuha tayo ng exact data. And yun po ang in-address namin. And what I did was circular economy. Yung mga community dito ng farming, ang binuhay ko po para sila ang magpapakain sa aming mga bata, sa aming mga kinikater. So we have a beneficiary ng CARP, which is sabihin natin yung Carabao. We produce Carabao milk now. Ito yung Carabao milk na to, formed into milk bars, is what we feed our malnourished. Pag pumupunta kami sa barangay. Of which, after, when we leave Timbang and cater to them, sila po ay inaalagaan for 3 months. Kung nakukulangan pa rin kami sa timbang nila, ini-extend po namin ng another 3 months. So, there is what you call sustainability and continuity. Hindi yung pumunta ka lang para magpa-picture taking, tapos iiwan mo na po. Ang amin is we really make sure ma-achieve namin. So, I'm proud to say, mula na nag-umpisa kami nito, ang aming nutrition, 97% ang na-target namin. So it has gone low, if not very low. Pati ang stunting, yung mga nababansot kasi kulang ang nutrition, has already improved definitely. And yung aming mga underweight, also very low na ngayon. So I can safely say yes. Sa mga bata, around 900 already of them have been catered to. Ayun. Marami ho tayong initiative po. So not only the Carbena or yung CARP beneficiaries namin, of which isa pang vulnerable sector. Pwede ho ba magyabang? Yes, ma'am. Sige po. Not for me, for them. I'm very proud of them. Kasi ngayon, nagkontrata ang DepEd sa kanila for feeding din. So sila na po ang nagsusupply ngayon sa DepEd ng gatas. Wow. And from poor farmers po, ngayon they just got paid 3.5 million. Ba, galing naman po. So farmers before ngayon medyo marunong na. Sabi pa nung isa sa akin, ma'am, hindi mahirap pala kumita ng milyon, Pero I'm happy for them. Mag-receive nila nung kanilang money, yung feeling nila of elevated life. Makabili na daw sila ng kanilang bubong, makabili na sila, hindi na sila parating utang sa tindahan. So isa yan sa vulnerable sector which this program has addressed. Na-introduce namin po sila sa DepEd. Ngayon, tinap ko na rin po sila para sila din ang mag-feeding sa aking daycare. Okay. So, from malnourished children to daycare, targeted po yan. Pinapakain po namin. And then, the mothers of the most malnourished, we hired
at ginawa ko silang kusina ni nanay Oh. in partnership with Jollibee Foundation Ba? and DepEd. Mm. Sila ngayon yung nagluluto ng pagkain sa eskwelahan for the targeted students who are underweight. At the same time, tinuruan ko na rin sila magluto. Ako na yung nag-bake. Tinuruan ko sila, taught them to bake carrot banana cake or bread. Tapos binibili sa kanila para magpakain sa ating daycare. So it's a circular economy. Umiikot lang po sa amin dito. Kasi nga, medyo malayo kami. When you look at the map of the Philippines, ang Mati po nasa dulo. Oh. So kailangan po may magsariling sikap po kami. And maybe our distance has helped a lot. Kasi natuto po kami bumangon sa sarili na. Wow. Ayan. Akala ko mayora sila na nagluluto para sa Jollibee. Baka malapit na. Hindi, malaking tulong po ang Jollibee sa amin. Yung foundation po, nagbigay sila ng kitchen equipment. Give it to the central kitchen. Sila po ang mga kusina ni nanay, ang mama, mga mothers na mga malnourished children para magkaroon ng sustainability. That after mo mapataas ang timbang, dapat sila po kumikita na sila para mapakain din nila ang bata, ang anak nila. And ngayon, may extra income na pa sila kasi kumikita na rin sila from us, binibili yung produkto nila, pangpakain naman namin sa daycare. Ayun. Yun galing. lang po. That's how Ang galing, I'd like to Mayor. make it sustainable. Ang galing, Mayor. I'm very sure po na kapag narinig po ito ni Secretary Benhar, kasi isa po sa mga paborito niya na advokasya ang nutrition, he will be very, very happy with the Mati City sa inyong programa. Mayor, ang tanong ko lang po, dahil very empowering po itong inyong programa, paano po kaya natin nasisigurado or masisiguro na ang inyong lokal na pamahalaan ay patuloy na nakakatugon sa programang Maternal Mental Nutrition Recovery Family Caravan para sa pangangailangan ng inyong mamamayan? Yes po. Gumawa ako ng Executive Order number 22 last year. No, ang Executive Order na ito po is enjoining all local government agencies and departments to adopt the barangay to barangay and house to house delivery of government services to fast-track the post-pandemic recovery. So, lahat po ng ahensya, malokal at national, are invited to join para nagkaroon kami ng caravan. So, of course, nandiyan ang city health natin, the three basic, city health, social welfare, and agriculture. And then, nandiyan din po ang aming LCR, kasi magugulat tayo, no? Pagpunta mo ng barangay, madami palang hindi pa nakarehistro. Walang baptismal certificate. Wow. Hindi pa nakarehistro. Talaga. So that's one service that we provide. PSA, Philippine Statistics Authority, vet services para sa mga hayop nila, and of course PhilHealth joined us. Kaya automatic nagiging member sa PhilHealth, and then automatic sa konsulta package para ang ating mga kliyente hindi na po babiyahin ng malayo. Nandun na sa barangay. Miski nakachinelas ka lang, pwede na. Miski nakasando ka lang, pwede na. Para maka-enroll ka. Sumama na rin po sa amin ng NBI, sumama na rin ang police, sumama na ang DTI. I'm proud to say almost all joined us. Halos lahat. Of course, supervised kami ng DILG, no? Kasi they would like to record this. So very, very successful po. Happy ang ating mga kababayan. Naku, Mayor Michelle Rabat, ang ganda pala ng ginawa rin sa inyong bayan. Maraming salamat po. At may mensahe po ba kayo ngayong Nutrition Month? May message po ba kayo sa ating mga kababayan para maaari pong tularan ang inyong ginawa po sa inyong bayan? Sa aming ang nanonood ngayon, I enjoin everyone. Hindi po sineselebrate ito on a monthly basis. I think kung lahat-lahat ng ahensya magsama-sama, and we pull all our resources together, then we will achieve the goal of our President that by year 2027, dapat walang gutom na Pilipino. Kung gagamitin lang po natin ang ating resources the right way. We put the right laws, let us just follow it. Yun lang ho ang aking mensahe. And joining everyone na nakarinig, you are welcome to come see us and do some benchmarking. Sabi ko nga kay Kapitan na Kap,
di ba Kap? Nung nagsama kami sa Malacanang, pupunta ako sa iyo i-benchmark ko yung best practices po ng imong barangay. So we can duplicate the same here. Wow. Okay. Mayor Michelle Rabat ng Mati City, Davao Oriental. Maraming salamat po, Mayora, at congratulations. Thank you. Mayor. Thank you po. Thank you. Ayan, thank you ma'am. Galing-galing naman. At mula sa Mindanao, mula sa Davao Oriental. May mapantay yung madidya amyanan. Ay, Ako, di Cagayan Valley. Ha? Uwen, napulakay. Take it away, Director. Intayo, Ijay, Barangay, iti Santiago City. Dadtoy malem ni Apo Punong Barangay Reynante Bautista, iti Barangay Nagasikan, Santiago City, Isabela. Punong Barangay PB Cap Reynante, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat po. Ayan. Ayon, so, ang inyo pong programa sa barangay na Gulayan sa Bawat Bakuran Aba? ay nagkamit ng karangalan sa kauna-unahang Walang Gutom Awards ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Maari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapanood at tagapakinig kung ano ito at kailan nagsimula ang programang ito, Kap? So, muli po na mag-isang mapagpalang hapon po. Siguro po mas maganda ikwento ko po muna yung barangay namin. Sige po, Kapitan. Sige po. Ang barangay Nagasikan po ay ang City of Santiago ay tahimik, pero ang barangay Nagasikan po dito po naidala yung mga tinatawag naming resettlement. Dito kami na-resettle, andito lahat ng tao at kung tawagin nga po kami rito noon, squatter. Dahil nga po siguro sa iba-ibang pinanggalingan ng barangay ang mga tao rito. At parang nakasanayan na lang nila na yung mga kaibigan nating mga dayo, hino-hold up, walang, kumbaga, tinawag po kami tondo ng Santiago nung panahon po na yon. So, nung pag-upo po namin ng 2014, naisipan ko po, ito po kasi yung realidad ng isang kapitan, isang punong barangay na ano ba gagawin pag na-elect ka na? Una, mandato po sa amin, 2 beses ang session, tapos mag-mediate ka. After na, ano gagawin namin? So wala na. So nakita ko po yung lupa na sa tabi ng barangay, sabi ko tatamnan natin ng gulay ito. Dahil gusto ko itong ma-implement, pero siguro mas maganda kami muna. So inumpisahan po namin sa barangay, at dito nga po sa aming barangay, meron akong ginagawa na once a month, meron akong meeting sa bawat purok. Nung okay na po sa barangay at nakita ko nagbunga yung mga tanim namin, sabi ko ibababa ko. So binaba po namin sa barangay, nag-meeting kami, kinausap namin ng mga tao na kung saan dapat lahat kami magtanim. So tumakbo po yung mga araw at ang nangyari nga po ay nagpalabas ako na executive order na kailangan magtanim. Pero ganun pa man po, hindi pa rin agad na sumunod. So ang ginawa namin, nagpalabas na po kami ng ordinansa. Dahil sa pagbaba po namin, sabi nila mahirap magtanim, sisirain ng bata, wala kaming space. So sabi ko sa kanila, mas maganda nga yung imposible pero pag nagampanan natin, nagawa natin, magiging posible. So yun po yung nag-umpisa. Hanggang sa ngayon po ay hanggang sa naging successful na nga po at hindi ko rin po akalain. Isip panaginip, hindi namin madadala yung programa namin diyan sa national. So doon po nag-umpisa yung gulayan sa bawat bakuran. Ayan na, Kapitan Reynante Bautista. Ayan na, paano natityak na inyong barangay na ang bawat barangay, bawat mga residente sa inyong barangay ay sumasali dito sa gulayan, sa bawat bakuran? Ini-inspection niyo ba bahay-bahay? Ang ginawa po namin, maliban po nga po doon sa bawat bahay, bawat purok, meron kaming communal garden. Ang nagmamanis po doon si Kagawad in charge saka si purok president at sa mga at yung mga residente. Pero sa bawat bahay po, natapat naman na gumawa kami ng isang ordinance dito na bago ka makakuha ng any clearance sa barangay, kahit anong clearances, kailangan kukuha ka muna ng purok clearance. Sa purok clearance po, although walang bayad, pero may checklist po 'yon. Una, simple lang po. Kailangan may gulayan ka sa bawat sa bahay mo. Pangalawa, uma-attend ka ron sa regular meeting namin na once a month.
Pangatlo po, meron pa kaming araw ng kalinisan every Saturday. So kailangan mag-attendance ka rin doon. At yung huli po, kailangan, dito po sa barangay din po kasi namin, yung solid waste, lahat po ng basura sa bawat bahay, sila na po mismo nagtatapon sa MRF. So yun po yung checklist, kaya na-monitor po namin kung sino yung mga walang tanim na gulay sa bawat bahay. Ayun. Galing. So, eto Kap, kung halimbawa ay wala silang gulayan, hindi sila may isyuhan ng purok clearance. Opo, possible po yun. Talagang di namin, Michael. At di ba nabanggit ko po kanina, ang hirap pansunurin yung kabarangayan namin. Pero nung nakita nilang galing po sa puso siguro ng inyong abang lingkod, lalo na PWD rin po ako, na talagang seryoso po ako. At nakita po nila yung sinasabi ko nung una, ayaw di po na sumunod sa solid waste. Ito pa nga pala idadagdag ko, bago yung po kasing gulayan sa bakuran, kapag ginawa mo yun, naapektuhan yung solid waste. So, siyempre maglilinis po kayo, nag-segregate ka. Tapos yung dengue namin, dati yung barangay namin, dahil resettlement area nga, ang taas-taas ng, sa datos namin, ang taas ng dengue. Pero nung naglinis na kami at nung sumusunod na sila, ilang taon na po kaming zero dengue kami sa barangay. At yung pong naapektuhan yung solid waste namin, kami po ang hinirang na best MRF sa Region 2 at Basura Buster sa Region 2. So makikita po natin yung mga nakaangkla ron sa programa namin, ang daming naapektuhan. At dahil po doon, masaya po ako dahil akala nila nung araw at ang tiyaga kong ako yung laging nasa purok. Pero ngayon, ang naging hobby na ng mga kabarangayan namin na nagtatanim talaga. Pero siyempre hindi dapat doon matapos. Ayan na. Kapitan, ayan, nakita ko yung mga halaman niya itinanim. Ayan, may sa bakuran, merong nasa paso. Ayan, na anong klaseng tanim, gulay, itong mga itinanim po ninyo sa inyong barangay, Kapitan Bautista? Meron pong mga talong, okra, sitaw, kalabasa, sili. Pag panahon po ng medyo malamig, pechay, sobrang dami pechay sa amin. So makikita niyo po yung paligid namin at yung mga kabarangaya namin na walang space po talaga kasi resettlement. Almost 10 inches ang harapan na natitira. Pero natamnan po namin, naipakita namin na pwede pala. At masaya po ako at nagkaroon ng programa ang DSWD at muli ko po napatunayan na nagtagumpay kami. Sabi ko nga sa mga kabarangay namin, Sir Deo, attorney, no, na kung hindi ngayon natin gagawin, kailan? At kung hindi tayo, sino? At walang magmamalasakit sa barangay natin kung hindi tayo mga kabarangayan. So yun po yung lagi narinig sa akin. At sabi ko yung pangarap na akala po nila hindi mangyayari, eto nga, nangyari na. Sabi ko, basta't nakasakay kayo sa bangka, sama-sama tayo magsasagwan. Lahat ng gusto nating pangarap sa barangay natin, mararating natin. So, yun po yung lagi kong sinasabi sa mga kabaranggayan ko. Ayun. Congratulations po. So, Kap, paano po kaya makakatulong ang pagkapanalo ng inyong Anti-Hunger Initiative Program sa Walang Gutom Award sa pagpapatuloy ng inyong mga programang pangnutrisyon? May premyo po ba itong... Opo, yung premyo po namin, nasa opisina nga po ng DSWD at nung nakaraang linggo nga po, nagkaroon ng Zoom meeting at yung guidelines ibinigay po sa amin at yung cash nga po, magpe-present kami, magbibigay kami ng mga name ng mga beneficiary, ise-seminar muna nila at rekta ron sa mga taong maibibigay namin yung manggagaling sa premyo. So, kami naman po, naniniwala po kami dahil sa tagal na po namin yung programa, no? 2014 pa. Hanggang ngayon, hindi ko talaga tinitigilan. Hanggang sa oras po na ito, nagpaplano kami. Sabi ko nga, Sir Deo, attorney, no? Opo. Nanalo kami, sabi ko sa galing po. Nakita natin na ground floor lang yung mga tanim natin. Kailangan mag-improve to. Ngayon po, inuumpisahan na rin po namin. Last week, nagpami-meeting po kami sa mga bawat purok. Sir Deo, attorney, masenso na po. May mga second floor na po. Vertical na po yung ginagawa ng mga kabarangaya namin. Talaga naman. Lettuce yun po, Opo. At yung malnutrition naman po talaga, yun po talaga yung pinangarap namin. So ngayon po, bumaba po ng 88% ang manlori sa amin, severe
Manlores. At yun nga po nabanggit namin, 100% po yung may household na may tanim. At malinaw po doon sa mayor, aktibo po yung RBIM namin dito, yung Registry of Barangay Inhabitants Migrants. Talagang aktibo po yung program namin, nakikita namin kung ano yung mga pangangailangan pa nila at yung mga bata nga po na 3 to 4 ay kumakain sa mga kanilang bahayan. Ayan. Nako, napaganda itong ginawa mo ninyo, Barangay Kapitan Bautista. So ano po ang inyong maipapayo na mensahe, mga tips sa ating mga kababayan o mga barangay officials na nais sundin ang inyong yapak, ang inyong programa dyan sa Barangay Nagasikan, Santiago City. Siguro, number 1, be example ka talaga. Kailangan kung ano yung plano mong gawin, dapat ikaw yung mangunguna, barangay official. Hindi po pwede yung gusto mo implement, ikaw naman yung magiging pasaway sa barangay mo. So, kailangan ikaw talaga. At yan, tuloy-tuloy lang. Ipakita mo talaga sa tao. At naramdaman po ng kabaranggayan namin yan Lalo na nga po yung, akala nyo pa, pati po sa Gawad Kalasag nga po, nag-national champion po kami sa urban barangay. Wow. Kaya kita po ng mga kabaranggayan namin yung ginagawa namin na mga simpleng programa na ini-implement namin, kitang-kita po nila talaga. At dahil nga po sa gulayan din, yung away-away na gabi-gabi, nawala na dahil habang nagtatanim sila sa Teo, habang nagkukwentuhan sila, nagtatanim sila sa mga harap-harapan. Ayan, yung camaraderie, andyan na sila ngayon, hindi na sila nag-aaway-away. Wala nang bawal na po marites. mag-aaway-away ngayon sa barangay natin. Kaya siguro, kailangan galing sa puso lang talaga. At dito nga po sa barangay namin, Teo, Atornio, pag akit po sa barangay hall namin, lalo sa session hall, may mababasa po tayo rito na minsan lang ako dadaan sa inyong harapan sa aking pagdaan. Hindi na ako makakabalik pa. Kaya ako po, gagawin ko yung lahat na alam kong tama. Dahil pagdating ng panahon, ayaw ko pong magsisi na sayang yung mga araw nung na-elect ako. Dahil last term ko na rin po ngayon. Ayun. Dito sa Star City, magtatanong ng utong, kabatiti, tsaka tarong. Akap, sa ngalan po ng ating butihing Secretary Benhur Abalos, ay pinapaabot po namin ang pagbati sa inyong pagkapanalo at sa tuloy-tuloy po na successful program ninyo. At sana nga po ay tularan ng ating iba pang mga barangay ang inyong mahusay na programa. Muli, maraming salamat, Punong Barangay Reynante Bautista ng Barangay Nagasikan, Santiago City, Isabela, na imbag amalem kada kayo amin dita nga nakatutok sa live na program natin. Maraming salamat, Kapitan. Just again, congratulations po. Ayan, Barangay Kapitan Reynante Bautista. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. At sa ating pagbabalik, pag-usapan pa rin natin ang DILG Connect naman. Mga idinulog na problema sa ating programa, Director Eva. Ngunit sa araw na ito, Lakay Mayor, ipapasantabi natin yon dahil na itong LGU na isang guest natin ay tunay na mahusay sa larangan ng nutrisyon. Kaya po, ipagpapatuloy natin ang usapin tungkol sa nutrisyon na yan pagkatapos po ng ilang paalala. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, LGUs that successfully pass the seal shall receive the SGLG Incentive Fund to help finance their development projects in their locales. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to take on the challenge of the ever-evolving landscape of public service. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to be effective partners in this transformation journey towards inclusive and resilient prosperity.
Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seed. The seed of good local governance. Nakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Bilis naman ng oras at bago tayo magpatuloy, Director Eva, abay batiin mo natin ang advance happy birthday si DILG Secretary Benhar Abalos. Ayan. Secretary, happy birthday! Happy birthday po, Sec Benhar, on Friday. Ayan. At batiin na natin happy birthday si Doc Ramilo D. at Marian D. Lagyo at yung aming Grandmaster sa Freemasonry, Most Worshipful Grandmaster Ariel T. Cananan. Mamaya daw po ang celebration sa Grand Lodge of the Philippines. At ngayon, Director, ang ating makasama ngayon. Take it away, Director, ha? Opo, ngayong hapon ay makakapanayam natin ang isang ang representative ng lokal na pamahalaan ng Mandaluyong dahil kasi sila po ay nagkamit na ng iba't ibang parangal para sa kanilang programang pangkalusugan at nutrisyon. Kaya naman, ating alamin kung papaano yan napagtagumpayan ng Mandaluyong. Atin pong makakasama mula sa Mandaluyong City LGU si Dr. Lurly Hernandez ng Nutrition Office ng Mandaluyong Health Department. Magandang hapon, Dr. Lurly Hernandez. Ang masustansyang hapon po, Attorney Salvacion and Sir Deo. Hi, Doktora. Hello po, Doc. Doc, ang Mandaluyong po ay ilang beses nang kinilala para sa inyong mga programa ukol sa nutrisyon. Maari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang mga matagumpay na programa ng Mandaluyong City upang tugunan ang issue ng malnutrisyon, pagkabansot at pagpapaunlad ng antas ng nutrisyon at kalusugan sa inyong komunidad, Doc? So, tama po kayo, no? Ang Mandaluyong po ay kilala as a multi-awarded city in terms of nutrition program. Ang sikreto po dito ay ang aming mga innovative programs. Medyo nainggit nga lang po ako kay Mayor and Kapitan kasi puro agricultural activity po ang binabanggit nila. Pero hindi po papatalo ang Mandaluyong. Mm-hmm. So ang ating pong unang activities, ang innovative activities po namin ay ang tinatawag namin millennial activities for the baby. Mm-hmm. Ito po ay tinututukan ng ang pagkabuntis hanggang mga anak po siya up to 2 years old. Kasi naniniwala po kami na if hindi po natutukan ang pagbubuntis ng isang ina, ito po ay magre-resulta sa malnutrition. So pangalawa po, we created breastfeeding patrol team. So ito po ay nangangalaga sa kahalagahan po ng breastfeeding. Remember po na ang breast milk is a liquid gold. So nagbuo po kami ng maraming grupo para bantayan ang pagpapasuso ng bawat ina sa barangay. Pangatlo po, ay ang Zumba Caravan. Since po mahilig po ang Zumba, ang Mandaluyong sa Zumba, ay all ages po of population ay may Zumba class in every barangay. Wow. Mm-hmm. In fact po, won the Guinness World of Records sa Zumba dance. Talaga? And then, yes po. And then, ito po yung paborito kong activity po namin, yung ALA Stress Habit. So, ibig sabihin po ng ALA Stress Habit, every 3 o'clock, sa lahat po ng pamahalaan, office ng pamahalaan, titigil po sa Pansamandali for 15 minutes at magsusumba. So, and then after that, balik na po ulit sa trabaho. At least po may nabawasan po kahit konting carbo. Di po ba? And then, yung pong aming ngayon pinagmamalaki ay ang giving of varicella vaccine to 1 to 6 years old to every barangay. Alam niyo naman po yung varicella vaccine ay ang sa bulutong, against bulutong po. Ang bulutong vaccine po ay hindi po kasama sa routine immunization na binibigay ng DDOH. So our NGO provided us a varicella vaccine, especially ang priority po namin dito ay ang mga malnourished children.
So, and meron po kaming adolescent congress and senior congress since po ang nutrition program ay hindi lamang po nakalaan sa 5 years and below and buntis, but all ages in the population. And then the last po ay tinagurian po kaming Elhern City or ang Learning Hub City ng Nutrition, kung saan po ang lahat po ng LGU ng NCR na may mababang performance sa nutrition ay they can visit us and we can share our good practices para ma-improve naman po ang kanilang performance. Dr. Hernandez, may mga may mga iba pang ahensya ng pamahalaan na tumutulong po sa inyo at sa inyong komunidad, Doktora? Yes po, we have NGOs po. In fact po sa city, we have 10 NGOs na tumutulong. And then po sa barangays po, we have NGOs din po sila na tumutulong po sa kanila para ma-sustain and ma-maintain ang kanilang programa. We also have different sectors po and departments sa LGU po. Ayun. Doc, pwede niyo po bang maibahagi sa amin or sa ating mga tagapakinig ang resulta o impact ng maayos at magandang programa tungkol sa nutrisyon, lalo na po at mula buntis hanggang senior citizen ang inyong inaalagaan? Yes po. Napakalaking tulong po sa amin to sa ginawa pong naming mga innovative programs mula base po sa datos from 20 to 22, bumaba po ang lahat ng forms ng malnutrition sa aming lungsod, from stunted, wasted, undernutrition, and obese noong 20 to 22. Kaya lang po nitong 2023, since na medyo umokay na po ang ating COVID, ay dumaksa na naman po ang tao sa malnutrition. Pero konti lang naman po ang itinaas ng aming overweight, which is 0.23% lang naman po. And then ang undernutrition din po is 0.25% lang naman po. At ito po ang bigyan namin ng kaukulan para masolusyonan po ang pagtaas nito. Dr. Luli Hernandez, ma'am, siguro baka nais pong may sumunod o gumawa din sa inyong ginagawang programa. Ano ang maibibigyan nyong tips, Dr. Hernandez? Yes po. Sa nasabi ko rin po kanina, kami po ay itinalaga ng National Nutrition Council as learning hub para po sa nutrition. So you can visit us po and then we can share our best practices to improve po your performance. And sa akin din po, sa amin din po, in our part, our secret weapon po is a good governance, good leadership. If you have good leaders po, so ano pa po ba ang mahihiling po ninyo? Good leader means mamomotivate po kami lalo and we will be dedicated lagi po sa amin po. Ayan, magsumba na rin tayo, attorney. Ayan, after na itong program natin, Sir Lakay Mayor. Po. So, ngayon pong Nutrition Month, meron po ba tayong mensahe sa ating mga kababayan sa Mandaluyong, Doc? Yes po. Sa ngalan po ng Nutrition Secretariat ng Mandaluyong City, we would like to thank po ang amin pong supporters lagi, si DILG Secretary Benhur Abalos, our ina at ang aming haligi ng nutrition program, Vice Mayor Menche Abalos, and of course our Mayor Ben Abalos. And sa amin pong maraming pong salamat sa lahat ng suporta. And sa lahat po ng Mandaleños, samahan niyo po muli kami para itaguyod ang kahalagahan ng wastong nutrition para sa mas maunlad at mas malusog na Mandaluyong City. Maraming salamat po, Dr. Luli Hernandez. Po. Isang malusog na pagbati mula po dito sa DZRH. Thank you, Doc. At salamat din po sa LGU Mandaluyong, lalo na po kay Mayor Benjamin Abalos Sr. para sa pagpapaunlak ng Mandaluyong sa ating imbitasyon na makasama po kayo at makabahagi ng programa natin ngayong hapon. Our pleasure po. Thank you po. Maraming salamat, Dr. Luli Hernandez ng Mandaluyong Health Department. At ayan po mga misis, ayan mga kuyang mga ateng, sa ating po mga taga-subaybay, ayan siguro marami tayong natutunan
dito sa ating programa. Maraming salamat sa pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Director Sa Eva. ngalan po ng ating butihing kalihim, Sec Ben-Hur Abalos at ni Yusek Odilon Pasaraba, ako po si Eva. Salamat po sa inyong pakikibahagi sa atin ngayon. Hanggang sa muli, next Wednesday, 4 to 5 p.m. Ako naman po si Deo Macalma at ito ang DILG sa DZRH Break Time. Inyong Tara nang napakinggan magsumba, sir. ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Ben-Hur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.